Nagngingit-ngit ang publiko matapos ibunyag ng Department of Public Works and Highways o DPWH na 22 lang sa 1,700 na silid-aralan ang natapos para sa 2025. Hindi ito pinalampas ng mga sikat at politiko na sabay-sabay naghayag ng pagkadismaya at panawagan ng pagbabago. The Philippine Showbiz List presents mga artista at politiko na nag-react sa palpak na bilang ng mga silid-aralan na natapos ng DPWH. Ann Curtis. Sa kanyang social media post, malinaw at dama ang emosyon ni Ann nang sabihin niya, ano na, classrooms are needed so badly for children, especially in regions that struggle the most. Kasunod nito, binigyang diin ni Ann ang malalim na pangangailangan ng mga bata sa maayos na silid-aralan. Jasmine Curtis Smith. Sa kanyang social media post, maikli ngunit matindi ang dating ng kanyang reaksyon. How do they sleep at night? Broken heart emojis. Edu Manzano. Hindi napigilan ni Edu Manzano ang kanyang matinding pagkadismaya at galit. Sa halip na tahimik, naglabas si Edu ng isang matapang at malaman na pahayag sa social media. Every act of corruption takes away our children's education, their dreams, and their futures. Their greed is insatiable. Angelica Panganiban. Hindi rin nagpahuli si Angelica sa pagpapahayag na kanyang sobrang pagkadismaya at galit. Sa kanyang Instagram story, buong tapang niyang sinabi, grabe na! Samantalang ang mga nagtatrabaho ng patas, malate lang sa trabaho nang dahil din sa traffic, malaki ang posibilidad si Sante na sa trabaho. Bigyan niyo naman ng hustisya mga Pilipino utang na loob, pati classroom ng mga bata pinag-initan niyo. Bam Aquino. Sa isinagawang budget hearing ng Senado para sa panukalang budget ng Department of Public Works and Highways para sa fiscal year 2026, ipinahayag ni Senator Bam Aquino ang kanyang pagkabahala sa pagdinig ng budget ng DPWH sa Senado. Natuklasan natin ang nakakabahalang impormasyon na 22 silid-aralan pa lamang ang natatapos ngayong taon mula sa target na 1,700. Ang 22 sa 1,700 ay katumbas lamang ng 1.29% na malino na nagpapakita ng kabagalan sa pagpapatupad ng proyekto ng DPWH. Bilang chairman ng Senate Committee on Basic Education, idiniin niya, hindi ko kayang ipagsawalang bahala ang ganitong kalaking agwat habang libo-libong estudyante ang nagsisiksikan sa mga silid-aralan o nagtsatsaga sa makeshift classrooms. Dagdag pa niya, nakakapanlumo ang bilang pero naniniwala akong may magagawa pa tayo kung kikilos agad ang gobyerno, katuwang ang mga LGU at pribadong sektor. Ayon pa kay Senator Bam, kaya nagpapasalamat ako kay DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang buong suporta sa ating panukalang SBN 121 o Classroom Building Acceleration Program o CAP-AC na layong pabilisin at paigtingin ang konstruksyon ng mga silid-aralan sa buong bansa. Dagdag pa ng Senator Bam na sa 146,000 na ang classroom backlog natin. Kung ganito pa rin kabagal ang aksyon, aabot ito sa 200,000 pagsapit ng 2028. May panawagan si Senator Bam para sa tamang budget. Anya, eliminate over-designed and overpriced projects. People's funds should not be wasted on projects that do not benefit the citizens. If the proposed budget of DPWH for 2026 cannot be adjusted and cleaned, we will support the 20% budget cut of the agency. Dagdag pa niya, it's better to reduce than to fall into the wrong project. Allocate funds to projects that can truly help schools, hospitals, and projects that every Filipino feels. As I always say, let's have a 2026 budget that every Filipino can be proud of. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!